lamang ay nagkita-kita sa ibang mga araw sa messenger lang tayo. Amen. Amen. At tayo ngayon ay sumamba sa Panginoon. Amen. Sa pagkakataong ito ay ating kilalanin ang ating bisita. Bagamat siya kanina ay atin ang tinanggap dito sa harap, ngunit siya ay ating tinanggap ng buong puso. Amen. Ang ating bisita, ating kababayan na si Marilyn Cabate. At patutuo ko kanina, madaling araw siya, dito ako. Then, kanina, dibdiban ang prayer kanina eh. At damdam din yun ni Pastor Elma dahil first time yun na dibdiban na prayer. Then after ako nag-pray, tinatungan ko ng kamay ng mga upuan na yan. Hanggang doon sa mga nagluluto. Hanggang sa... Dumaan ako dyan sa may gitara at hinipo ko yung gitara. Sabi kasi yung isang gitarista, Pastor, mag-pray ka dahil masakit na yung kamay ko. Sabi ko, Panginoon, tatawag ka ng magigitara. Tapos sabi ko, bigyan mo ng kasama si Elder Mike. At eto, si sister, sabi nila, narinig ko sa patutuo nila, naramdaman daw niya na tinawag sa Diyos. So, walang imposible talaga sa Panginoon. Pag ang Diyos ay tatawag, di mo alam doon ka talaga niya akayin. At yan, ito ang karanasan natin sa lahat sa iglesia. Mahirap kaya maglingkod. Mahirap maglingkod. Ang paglilingkod ay minsan pinipili ng tao kung saan siya pwede. Dahil una, ang tao may salaman pa eh. May mga relihiyon na maraming bawal. Kaya saan doong lugar na hindi pinagbawal yung gusto niyang kasalanan, doon siya. Pero sa church na ito, pagka hindi ka talaga sa Diyos, hindi ka makapagpatuloy. Dahil dito, nagpapasimula ang pagkatayo ng iglesia sa isang kasabihan na may nagmalasakit na kaibigan ng apostol na sabi, pag nagtayo ka ng relihiyon, huwag mo damihan ng bawal. O huwag mong damihan ng bawal. Pag mag-worship, 1 hour lang. Tapos huwag mong bawalan ang bisyo. Oo. Dahil hindi dadami ang iyong membro. Ngayon, sabi ni Apostol sa kanya, salamat sa iyong concern. Pero, alam ko na mayroon talagang sa Diyos. Amen. Mayroon talagang tatahak sa makipot na daan. Kaya yung konti, pangunahan ko, yung maluwang, bahala na kayo. So, salamat sa Panginoon, mga kapatid, tayo na tumagal na sa iglesia. Dito ka. Alam at kilala natin ang mga tao sa kanilang mga katangian kung paano nila ipinagtagumpay ang pananampalataya. Kaya sa atin, ating pinupuri ang Panginoon, hindi naman tayo malakas, hindi naman tayo matibay. Sa biyaya lang ng Diyos, tayo nakapagpatuloy. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At thank you pala sa inyong pa-birthday. Kinikilala ko yan na isang malaking biyaya. Oo. Maliit man yan, malaki man yan. Isa lang yan, ang Diyos ang magpala sa atin. Purihin ang Panginoon. At saan ba tayo? Ngayon, dito sa ating teksto, chapter 15. Sa chapter 15 verse 13 ng Romans 15:14
15:13 ng Roma, ganito ang sinasabi. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang utos sa atin ay mapuspos tayo sa pag-asa Amen. ng buong kagalakan. Praise the Lord. Iyang pag-asa at kagalakan, kapag kayan ay magsama, maabot natin ang layunin ng Diyos ng pagkatawag sa atin. Dahil yung kagalakan, sabi sa Old Testament, ang kagalakan ay ang ating kalakasan. Kaya kahit gaano kahirap ang paglilingkod, basta masaya. Nagtatagumpay. Kahit gaano kalakas, pero walang saya, nag-aaway, nabibigo. Ang mananampalataya, mga kapatid, kaya tinatawag na mananampalataya yan kasi inaasahan yan ang pangako ng Diyos sa bawat isang mananampalataya. Ang pangako kasi, ang ating kasing pag-asa, ang sabi sa sa Titus, sa chapter 2, sa verse 13, ang mapalad na pag-asa ay ating hintayin ang muling pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Pagpapakita, amen, ng kaluwalhatian. At itong pagpapakita ng kaluwalhatian, pag-asa natin, sapagkat ang sabi, mga kapatid, kung ano meron ang Panginoon, ay magkakaroon tayo. Eh saan ba, ano ba ang meron sa Panginoon? Mga bagay. Ang Panginoon ang may-ari sa lahat ng mga bagay. Amen. Kaya may awit na sa langit. Wala ang Sa langit, wala nang kalbo. Sa langit, ang durdam doon ay perlas. Sa langit, ang lantay na ginto ang sahig. Amen. Lahat ng uri na mamahaling bato ay yun ang bumubuo sa langit. Ang maganda doon ay wala nang luha. Oo, puro doon masaya ang tao. Araw at gabi, magpakailan, kailan pa man. Amen. At yan ang ating pag-asa. Ang ating pag-asa hindi sa luto, hindi sa sugal, hindi sa karunungan, hindi sa kapangyarihan, hindi sa kayamanan. Ang ating pag-asa ay ang mapalad na muling pagparito ng ating Panginoon. God. To be specific, kanino ito? Ang sabi, dahil ang pag-asa ay the desire of good with expectation, to want something to be happen or to be true and to believe that is possible. Kanino itong magiging posible na para sa atin ang muling pagparito ng Panginoon? Sabi sa 1 Peter, sa chapter 1, sa verse 3, dahil madaling mag-claim na kami yun. At maraming churches ang nag-claim. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ang sabi,
ng salita ng Panginoon. Kanino ito? Sabi, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. Kanino ito? Ang sabi, kanino ang pag-asang ito sa mga taong kinaawaan na ipanganak muli? Amen. Para kanino ang pag-asa sa mga taong kinaawaan ng malaki at ipinanganak muli? Amen. Amen. Sa makatwid, yung konti lang ang awa, mayroon bang konti lang ang awa? Mayroon. Sabi sa Bible, sa 5 ng Matthew, ang Diyos nagpapaulan sa mga ganap at di ganap. Kaya, yung pagpapaulan, yung mga blessing, hindi rin lahat yan tumanggap. Yung may konting awa at yung kinaawaan, mayroon lang din. So, may mga grupo ng mga taong tumanggap ng iba't ibang level ng biyaya. Tunay. Amen. Amen. At ang sabi, itong may tumanggap ng malaking awa na ipinanganak muli, hindi ito ang sanglibutan. Sabi sa Efeso Kapitulo 2 sa talatang 12 na ang sabi na nang kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel, taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Kaya, itong may malaking awa, mga kapatid, ito yung nasa sanglibutan na hiwalay kay Kristo. Pwede ba yun? Pangalanan natin sila. Una, para sa kapakanan ni sister at sa kagalakan natin, kasi sino nga yung mayroong mapalad na kasiguruan? Ay bakit kailangang mapuspos ng pag-asa at kagalakan ang bawat isa sa atin? Mangyari lamang itong paksa kung among the religion, among ng mga tao na nasa sanglibutan, pinalad tayo na tayo ay tumanggap ng malaking awa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sabi sa Matthew, sa chapter 7, sa verse 7 hanggang verse 8, itong nasa sanglibutan na walang pag-asa ay ang relihiyon. Mark chapter 7, verse 7 hanggang verse 8, itong relihiyon ng tao. Sa ating panahon, may relihiyon ang tao. Yung nagtuturo ng kanilang pinakaaral. Amen. Praise the Lord. Relihiyon ng tao. So, hindi niya matatamo ang pag-asang mula sa Diyos. Pangalawa, sabi sa 1 Timothy, sa chapter 4, sa verse 1 hanggang verse 4, relihiyon ng demonyo. Sabi, na ang kanilang hiniruhan, ang kanilang budhi, ang sabi, nakikinig sa mga espiritong mapanghikayat, sa mga aral ng mga demonyo. Yan ang pangalawang reliyon, aral ng tao, reliyon ng tao, reliyon ng demonyo.
Pangatlo, ay relihiyon o grupo na wala na sa panahon. Meron palang relihiyon na wala pa sa panahon. Sabi sa Acts sa chapter 19, sa verse 1 hanggang sa verse 3, sa panahon ni Juan Bautista, si John the Beloved, o si Juan Bautista ay ang huling propeta. Sa kanyang panahon, nangaral siya ng mabuting balita. At ang nabautismuhan niya, mga kapatid, ay noong pumasok ang panahon ni Kristo, ang lahat ng kanyang alagad ay nagpabautismo ulit. Dahil lumang tipan siya eh. Pumasok ang bagong tipan. Ang pananampalataya, ayon sa church history, ay nahati sa apat. Panahon ng apostol, panahon ng papacy, panahon ng reformation, and end time. Sa end time, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon sa Acts sa chapter 3, sa verse 21 hanggang sa verse 23, ipapasauli ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Sa panahon ng papacy, mga kapatid, ay halos malipol ang iglesia ng Diyos. Kaya ang mga mananampalataya sa panahong yaon, sa ilalim ng yungib, sumasamba. Pumasok ang panahon ng Reformation ni Martin Luther at ni John Calvin. Ngunit nanglalamig ang mga relihiyong ito at katunayan sa mga churches ng mga nabanggit na mga religion ngayon sa Europe, nabili ng ating simbahan ang kanilang simbahan. Dati walang tao ang kanilang churches. Naubos na, nanglalamig na. Ngunit ngayon, biyaya ng Diyos, dumadami ang mananamba sa Panginoon. Bakit? Sapagkat may katalagahan ang bawat mananampalataya. At salamat mga kapatid, sa huling bahagi ng paglilingkod, tumawag ang Diyos sa ating panahon ng sugo ng Diyos. Sapagkat ang pagtawag sa isang individual ay nagmula sa Diyos. Iyang magiging sisidlan ka ng malaking awa at ipanganak ka muli, ay may instrumento ang Diyos para mangyari sa iyo yan. Hindi yan, boom, ay ikaw na kaagad. Dahil ang paraan ng pagtawag, at sabi sa Galacia Kapitulo 1, talatang 15, mga kapatid, ay tatawagin ka sa pamagitan ng biyaya. Praise the Lord! Madaling sabihin, tinawag ka ng Diyos. Ang ibang relihiyon na ating nabanggit, grupo ay gumagamit ng Biblia. Pero paano natin natitiyak na siya yung may pag-asa? Ang may pag-asa, ang sabi sa Bible, ngunit nang magalingin ng Diyos na siya sa akin ay nagbukod o buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamagitan ng kanyang biyaya. Dapat maranasan ng taong sisidlan ng malaking awa at ipanganak muli. Tawagin siya ng Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya. Paano ba ang Diyos tumawag sa pamagitan ng kanyang biyaya? Mayroon lang 4 na paraan ng pagtawag. Amen. Ano yung 4? Si Moises tinawag sa tinig at liwanag.
Sa pamagitan ni Moises, tinawag ng Diyos, kaya tinawag ng Diyos din ang mga unang bayan niya na nasa Ehipto. Amen. Purihin ang Panginoon sa panahon ng mga apostol, 1,000 years ang lumipas. Tinawag ng Diyos si Apostol Pablo na maging apostol. Siya nakasakay sa kabayo na may dala ng authorization na ang lahat ng nasa daan ay kanyang huhulihin. Pero habang papunta siya para manghuli, nakakita siya ng liwanag. Nakarinig siya ng tinig. Naulit yung 1,000 years kay Moises. Tapos sabi sa Acts chapter 6 sa verse 9 to 15, mga kapatid, ikaw ngayon ang sisiglang hirang para sa akin. Amen. Eh sabi na nung tinawag, sino ka baga? Sabi ng Panginoon, ako si Jesus na yung pinag-uusig. Kaya since then, dati siya mang-uusig, pero siya nagiging apostol. Praise Bakit? Tinawag siya sa pamagitan ng biyaya. Yang pagbabago ng ating buhay mula sa sanlibutan tungo sa pagiging banal. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ay, sa Diyos lamang ang gumagawa. Kanina pa. Alam ko na. Praise God. Kaya, diretso lang ako sa doktrina dahil nag-live si Praise the Sister. Lord. Purihin ang Pero Panginoon. dapat hindi mag-live. Para matumbo ko yung, para